Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Nagbabalik po ang inyong si Papa Dudut at ngayong araw na ito, hayaan niyo po muna ako magpasalamat sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa ating programa sapagkat nalaman po natin na talaga naman pong sangkaterba po ang mga comments na ating pong natatanggap, no? At hindi lang po sa Pilipinas kundi maging sa abroad. Hello po sa Team Pinas at sa Team Abroad na naka-tune in ngayon. Mag-post po kayo sa ilalim kung saang lugar po kayo sa Pilipinas nanonood, nakikinig ng ating programa at saang bansa kayo naroon ngayon. Ano ba ang inyong pinagkakabalahan? Anong oras po kayo nakikinig dyan? Kung saan man kayo nakasubaybay, no? Sa lahat po ng mga supporters ni Papa Dudut, pwede po kayong magpadala ng mga stickers yan bilang suporta po, no, sa ating pong programa para sa funding ng ating programa. Okay? Sa lahat po ng mga naka-tune in ngayon, ang ating episode ay hindi naman po horror. Para maiba, tayo po ay inspirational drama ang tema sa ating programa. Ihanda na ang inyong mga tissue at ihanda na ang inyong mga sarili sa isang kapanapanabik at makabagbag damdaming kwento ng ating sender na si Daryl dito po sa Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwento ng buhay ko ay hindi parang pelikula na laging may masayang ending o laging may dramatikong music sa background. Ang buhay ko po ay isang mahabang serye ng pag-a-adjust, pagtitiis, at paghahanap kung saan ba talaga ako lulugar. Ako po si Daryl, 16 na taong gulang at incoming grade 10 student. At ito ang detalyadong kwento ng buhay ko na nagsimula sa isang pirasong tela at isang sulat na hanggang ngayon ay nakatatak pa rin sa isipan ko. Ang sabi nila, Papa Dudut, ang unang alaala ng isang bata ay karaniwang masaya. Isang laruan, isang yakap o kaya ay isang kaarawan. Pero ako ang pinakaunang memorya ko ay ang pakiramdam ng malamig at semento at ang amoy ng kandila at insenso. Alam mo Papa Dudut, madalas kong itanong sa sarili ko kung anong oras kaya ako iniwan doon. Siguro mga 3:00 o 4:00 ng madaling araw yung oras na sobrang himbing ng tulog ng lahat. At tanging ang mga asong gala lamang ang gising. Sabi kasi ni Sister Mary, ang nakakita raw sa akin ay yung matandang tagalinis ng simbahan na si Mang Tasyo. Magbubukas na raw sana siya ng malaking pinto ang kahoy para sa unang misa nang mapansin niya ang isang maliit na basket sa gilid ng hagdanan. Akala raw niya noong una ay basura lamang o kaya ay mga donasyon na damit. Pero nang lapitan niya Papa Dudut, nakita niya raw ang isang sanggol. Ako yon, na nakabalot sa isang manipis at medyo kupas na kumot na kulay asul. Ang sabi ni Sister ay hindi raw ako umiiyak noon.
Nakatitig lamang daw ako sa langit at para bang nagtataka ako kung bakit ang lamig-lamig ng paligid ko. Yung kumot na yon hanggang ngayon ay nasa akin pa. Hindi siya mamahalin, hindi siya yung malambot na klase na nabibili sa mall. Ordinaryong tela lamang siya. Yung may mga himulmol at medyo manipis na dahil sa kalumaan. Pero para sa akin, yun lang ang tanging bagay na nag-uugnay sa akin sa kung sino man ang nagluwal sa akin sa mundong ito. Minsan ay inaamoy ko pa rin yun at umaasang baka may naiwang amoy ng pabango o sabon ng tunay kong nanay. Pero wala. Amoy alikabok na lamang at amoy ng panahon. At yung papel, isang punit na pahina lamang yon mula sa isang lumang notebook. Kulay blue ang tinta ng ballpen na ginamit. Isang salita lang ang nakasulat. Daryl. Wala man lang mahal ko kayo. O sana mapunta ka sa mabuting kamay. Pangalan ko lang Papa Dudut. Minsan naiisip ko, nagmamadali ba ang nanay ko noon? Natatakot ba siya na may makakita sa kanya kaya hindi na siya nakapagsulat ng mahabang mensahe? O baka naman sapat na yung pangalan ko para sabihing eto lang ang kaya kong ibigay sa iyo, ang pagkakakilanlan mo. Dinala ko ni Mang Tasyo Papa Dudut sa loob ng kumbento. Doon na ako nagsimulang lumaki sa ilalim ng pangangalaga ng mga madre. Ang bahay ampunan ay isang malaking lumang gusali na katabi lang din ng simbahan. Doon ay naging pamilya ko ang mga batang katulad ko rin ang kwento. May mga iniwan sa ospital, may mga natagpuan sa basurahan, at may mga kinuha mula sa mga magulang na hindi na kayang magpakain. Sa loob ng ampunan, may sistema kami. Sabay-sabay kaming gigising sa tunog ng kampana ng 5:00 ng madaling araw. Maghihilamos, magdarasal tapos ay maglilinis. Ako ang assignment ko noon ay ang garden at ang veranda. Doon ko natutunang humawak ng walis tingting kahit maliit pa lamang ako. Habang nagwawalis ako ay madalas kong pinagmamasdan ng mga magulang na naghahatid ng mga anak nila sa eskwelahan na malapit sa amin. Nakikita ko kung paano ayusin ng mga nanay ang buhok ng mga anak nila o kung paano iabot ng mga tatay yung baon. Doon ko unang naramdaman ang kurot sa puso ko. Yung tipong mapapatigil ka sa pagwawalis kasi mapapaisip ka. Bakit sila may ganon samantalang ako ay wala? Pero mabilis ko ring iiling ang ulo ko. Sabi kasi ni Sister Mary dapat daw kaming maging mapagpasalamat dahil may bubong kami at may pagkain. Huwag na raw kaming maghangad ng sobra pa. Pero mahirap eh. Mahirap na hindi maghangad kapag gabi-gabi mong naririnig ang iyak ng mga batang sanggol sa nursery room ng ampunan. Parang bawat iyak nila ay tinatanong din ang tanong ko. Nasaan ang nanay ko? Naalala ko pa, noong mga 7 gulang ako, may mag-asawang bumisita. Akala ko sila ang kukuha sa akin. Nagbihis ako ng pinakamalinis kong t-shirt, yung walang buta sa kilikili. Sinuklay ko ng maayos ang buhok ko at pinilit kong maging pinakamabait na bata sa harapan nila. Pero lumampas lamang sila sa akin. Ang pinili nila ay yung batang mas maputi, yung mas madaldal, yung mas cute tingnan sa picture. Doon ko natutunan na sa mundo ng mga ampon, parang palengke rin pala. Kailangan mong maging beauty quality at best quality para mapansin. Kung tahimik ka lang at isang ordinaryong bata ay malamang ay maiiwan ka sa istante.
Kaya naging masipag ako, ginalingan ko sa eskwelahan at hindi ako nakikipag-away at ako ang laging unang nagbobolontaryo sa mga gawaing bahay. Akala ko kasi yun ang paraan para mabili ko ang pagmamahal ng isang pamilya. 7 taon akong nanirahan sa loob ng mga pader na yon, kabisado ko na ang bawat crack sa semento at bawat tunog ng pinto at ang bawat mukha ng mga madre. Akala ko talaga ay doon na ako tatanda. Akala ko ang pangalang Daryl sa punit na papel ay hanggang doon na lamang. Isang bata na walang apelyido, walang pinagmulan at walang patutunguhan kundi ang magsilbi sa simbahan kung saan siya iniwanan. Hanggang sa isang araw ay dumating sa bahay ampunan ang 2 taong magpapabago ng aking buhay. Hindi ko makakalimutan ang Sabado na yon, Papa Dudut. Mainit po ang panahon, yung tipong kahit nakasilong ka sa loob ng ampunan ay mararamdaman mo pa rin ang singaw ng lupa. Nakasuot ako noon ng kupas na pulang t-shirt na nakuha ko lang din sa donasyon. Katatapos ko lang maglampaso ng hallway noon, kaya medyo pawisan pa ako at amoy floor wax ang mga kamay ko. Biglang tinawag ako ni Sister Mary. "Daryl, halika rito. Ayusin mo ang sarili mo, may bibisita sa atin," sabi niya. Sanay na ako sa ganito, maraming bumibisita sa ampunan at minsan ay mga estudyante nag-outreach. Minsan ay mga politiko na may dalang fast food para sa picture taking at minsan naman mga mag-asawang naghahanap ng bata. Pero sa totoo lang, nawala na ako ng ganang umasa. Kasi nga ay 7 taong gulang na ako noon. Sino ba namang gustong mag-ampon ng bata na malaki na? Karaniwan gusto nila yung mga baby pa. Yung hindi pa marunong sumagot, yung parang manika na pwedeng hubugin. Pagpasok ko sa opisina ni Sister, doon ko sila nakita. Nakaupo sila sa isang lumang silyang kahoy. Si Tatay Pablo, maayos ang suot, naka-polo shirt na nakasuksok sa maong at mukhang seryosong tao. Si Nanay Carmen naman nakadress na bulaklakin. Simple lamang pero ang linis niyang tignan. Pagpasok ko agad silang tumingin sa akin, hindi yung tingin na parang sinusuri ang baka sa palengke, kundi yung tingin na parang nakakita ng nawawalang gamit. "Siya ba si Daryl?" tanong ni Nanay Carmen. Ang boses niya ay sobrang lambot. Hindi siya nakakatakot. Lumapit ako at nagmano. Yun ang turo sa amin, laging magpakikitang gilas. Laging maging magalang. Naupo ako sa maliit na bangko sa harapan nila. Nagtanong-tanong sila tungkol sa akin. "Ilang taon ka na, Daryl? Ano ang paborito mong subject sa school? Masipag ka ba sa gawaing bahay?" Sinagot ko naman lahat ng maayos. Ang sabi ko ay paborito ko ang math at sanay akong maglinis ng kahit na anong sulok ng bahay. Habang nag-uusap sila ni Sister Mary ay napapansin ko na tinititigan ako ni Tatay Pablo. Para bang binabasa niya ang pagkatao ko. Tapos ay bigla siyang nagsalita. "Alam mo, Daryl, may maliit kaming farm sa probinsya. Maraming puno dun. Masarap ang hangin. Gusto mo bang makita?" Tumibok ng mabilis ang puso ko noon, Papa Dudut. Sa loob-loob ko ay eto na ba yun? Eto na ba yung kukuha sa akin? Tumango ako ng mabilis. "Opo, gusto ko po." Hindi nagtagal ang usapan. Sabi ni Sister Mary ay babalik daw sila pagkatapos ng ilang linggo para sa mga papeles. Akala ko ay kwentong barbero lang yon kasi marami na akong nakitang bumabalik pero hindi naman natutuloy. Pero itong si Nanay Carmen
at sina Tatay Pablo, iba sila. Tuwing linggo pagkatapos ng usapang yon ay dinadalhan nila ako ng pagkain. Minsan pansit, minsan fried chicken. Kinakausap nila ako tungkol sa buhay ko sa ampunan. Isang araw, dinalhan ako ni Nanay Carmen ng isang supot. Pagbukas ko ay may bagong pares ng sapatos at 2 set ng damit. Suotin mo yan ha pag uwi natin, sabi niya habang hinahaplos ang buhok ko. Doon ako naniwala, Papa Dudut. Doon ko naramdaman na totoo na ito. Noong araw na susunduin na nila ako, hindi ako makatulog. Inayos ko na ang lahat ng gamit ko sa isang plastic na bag. Yung lumang asul na kumot ko ay tinupi ko ng maayos at nilagay sa pinakailalim. Nagpaalam ako sa mga kalaro ko at ang sabi ko sa kanila ay mauna na ako. Susunod din kayo, may halong lungkot pero mas nangingibabaw ang excitement. Paglabas namin sa gate ng ampunan, hawak ni Nanay Carmen ang kanang kamay ko. At si Tatay Pablo naman ay humawak na sa kaliwa. Ramdam ko ang init ng mga palad nila. Pagsakay namin sa sasakyan ay tumingin ako sa likod. Sa matatayog na pader ng ampunan na naging kulungan ko sa loob ng 7 taon. Sabi ko sa sarili ko ay hindi na ako babalik dito. May pamilya na ako. Sa biyahe papunta sa probinsya ay hindi tumigil sa pagkukwento si Nanay Carmen. Ang sabi niya ipapasyal daw nila ako sa dagat, bibilhan ng bagong gamit sa school at lulutuan ng mga paborito kong ulam. Si Tatay Pablo naman, panaka-naka ang tingin sa akin sa rear view mirror habang nagmamaneho at nakangiti lamang. Anak na ang itatawag namin sa iyo ha? Sabi ni Nanay Carmen habang inaabot sa akin ang isang biskwit. At nanay at tatay naman ang itatawag mo sa amin mula ngayon. Kami na ang mga magulang mo. Para akong lumulutang sa ulap noon, Papa Dudut. Sobrang saya ko na parang gusto kong sumigaw. Pagdating namin sa bahay nila, sa bahay namin namangha ako. Hindi naman mansyon pero napakalawak ng bakuran. Maraming puno ng mangga at santol. At ang pinaka-importante, may kwarto na para sa akin lang. May kama, may sariling lamesa at may bintana na tanaw ang bukirin. Nang gabi na yon, habang nakahiga ako sa bagong kama, hindi ako kaagad nakatulog. Iba ang amoy ng hangin. Hindi na amoy disinfectant ng ampunan, kundi amoy ng sariwang damo sa kalikasan. Pumasok si Nanay Carmen sa kwarto ko para kumutan ako. Matulog ka na, Daryl. Huwag kang matakot ha, andito na kami. Bulong niya bago niya hinalikan ang noo ko. Papa Dudut, yun ang unang gabi na nakatulog ako ng mahimbing nang walang naririnig na iyak ng ibang bata. At sa loob ng unang 2 taon, pakiramdam ko ay ako ang pinakamahalagang tao sa mundo. Si Tatay Pablo ang nagturo sa aking magbisikleta. Tuwing hapon bago siya pumasok sa trabaho sa munisipyo, lilibutin namin ang kanto habang hawak-hawak niya ang likuran ng bike ko hanggang sa kaya ko nang mag-isa. Si Nanay Carmen naman, siya ang chaperon ko sa lahat ng mga school events. Kapag may recognition ay proud na proud siyang umaakyat sa stage para isabit ang medalya ko. Ang galing mo, anak. Lagi niyang sinasabi sa mga kapitbahay na proud siya. Binibilhan nila ako ng mga sapatos na uso at dinadala ako sa fast food tuwing linggo pagkatapos magsimba. At pinaparamdam sa akin na hindi ako iba. Nakalimutan ko na ampun lang ako, sa isipan ko ay sila talaga ang mga magulang ko.
Akala ko ay sapat na ang pagmamahal na yon para takpan ang butas sa puso ko na iniwan ang mga tunay kong magulang. Pero ika nga nila ang panahon ay sadyang mapaglaro. Pero isang gabi habang naghahapunan kami ay napansin ko na parang hindi makakain si mama. Namumutla siya at laging naduduwal. Sabi ni Papa ay baka pagod lamang daw, pero nung uminom sila ng gamot at nagpa-check up ay doon na lumabas ang tunay na balita. Daryl anak, magkakaroon ka na ng kapatid. Tuwang-tuwa si Tatay Pablo noon. Binuhat pa niya si Nanay Carmen sa tuwa. Ako naman syempre nakisama sa saya. Sabi ko sa sarili, ay ayos to, hindi na ako mag-iisa sa bahay at may kalaro na ako. Noong pinanganak si Ryan, magsasampung taon lamang ako noon at parang naging pista sa bahay namin. Ang daming dumating na regalo, crib, stroller, mga mamahaling lampin. Doon ko unang naramdaman yung kaunting kurot. Kasi naalala ko nung dumating ako sa bahay na ito ay isang plastic bag lamang ang dala ko at yung lumang asul na kumot. Pero kay Ryan, bago lahat. Sabi ko na lang syempre, baby kasi. Ako ang naging katuwang ni Mama habang nagpapagaling siya. Ako ang tagasaing, tagabili ng gamot sa butika at tagabantay kay Ryan kapag umiiyak siya sa gabi. Pero habang lumalaki si Ryan, napapansin ko na parang nag-iiba ang trato nila. Kapag umiiyak si Ryan habang binabantayan ko, agad natatakbo si Tatay Pablo at sasabihing, Daryl, ano namang ginawa mo sa kapatid mo? Bakit pinaiyak mo? Hindi man lang nila itatanong kung bakit siya umiiyak. Basta sa kanila ako ang matanda kaya ako ang laging mali. Hindi pa man nakakapaglakad ng maayos si Ryan ay nasundan kaagad siya ni Kira. Doon na talaga nagsimulang maging busy ang buhay sa buong bahay. Dahil dalawa na ang bata ay halos wala na silang oras para sa akin. Yung dating bonding namin ni Tatay Pablo na nagbibisikleta tuwing hapon ay napalitan na ng paglilinis ko ng mga dumi ni na Ryan at Kira. Yung dating kwentuhan namin ni Mama bago matulog ay nawala na kasi pagod na siya sa pagpapadede at pagpapatulog sa dalawa. Daryl, ikaw na munang magugas ng pinggan ha. Pagod na ako. Laging linya ni Nanay Carmen. Daryl, bantayan mo muna ang mga kapatid mo at may bibilhin lamang ako sa palengke. Daryl, ikaw na muna ang maghugas ng pinggan ha. Pagod na ako. Laging linya ni Nanay Carmen. Daryl, bantayan mo muna ang mga kapatid mo at may bibilhin lang ako sa palengke. Daryl, huwag kang maingay mag-aral. Natutulog ang mga bata. Naging all around ako sa bahay, Papa Dudut. Hindi na ako tinatrato na parang anak kundi parang kasambahay na walang sweldo. Pero tinitiis ko kasi mahal ko sila. Hanggang sa dumating si Miko ang bunso. Noong dumating si Miko ay doon ko na-realize na wala na talaga akong pwesto sa puso nila na gaya ng dati. At ang pinakamasakit na parte, Papa Dudut, ay yung usapan tungkol sa gamit. Kapag kailangan ko ng bagong sapatos sa eskwelahan dahil butas na ang swelas ng luma ko ay sasabihin ni Tatay Pablo next month na lamang siguro. Maraming gastusin ngayon kay Miko at kailangang bumili ng vitamins at gatas. Pero makalipas ang isang linggo ay makikita ko si Ryan na may bagong remote control car o kaya si Kira na may bagong manika. Minsan ay nagtanong ako ng mainhin, Tay, baka naman po pwedeng mabilhan din po ako ng sapatos. Tinignan lamang ako ni Tatay Pablo ng diretsyo. Daryl, intindihin mo naman ang sitwasyon. Ampun ka lang namin, pinag-aaral ka na namin, malaking bagay na yun. Huwag ka nang humiling pa ng luho. Ampon ka lang namin. Boom. Parang gumuho ang mundo ko, Papa Dudut, noong narinig ko yon mula mismo kay Tatay Pablo. Yun ang unang beses na ginamit nila ang salitang yon para iparamdam sa akin na hindi ako kabilang sa priority nila. Habang lumalaki ang tatlo ay lalong lumalaki ang gap namin. Nakikita ko silang 5, si Tatay Pablo, si Nanay Carmen, Ryan, Kira
at si Miko na nakaupo sa sala nanonood ng TV at nagtatawanan. Habang ako ay nasa kusina nagpupunas ng lamesa o kaya naman ay nasa kwarto ko mag-isang nag-aaral. Parang may invisible na bakod sa pagitan namin, sila ang pamilya at ako naman, ako yung bata na kinuha lamang nila para may makatulong sila noong una. Pero ngayon ay pabigat na sa paningin nila. Si Ryan pa ang naging pinakamatabilang dila. Isang gabi narinig ko siyang nagmamaktol kay Nanay Carmen dahil gusto niyang hiramin yung kwarto ko para gawing playhouse nila ni Kira. Mama, bakit ba sa kanya yung malaking kwarto? Dapat sa akin yun eh. Anak niyo naman ako. Siya bigay lang naman siya sa atin ni sister, diba? Sabi ni Ryan. Imbis na sawayin siya ay narinig ko ang sagot ni Mama. Hayaan mo na Ryan, darating din ang oras, aalis din yan sa bahay kapag nakatapos ng pag-aaral. Sa inyo din mapupunta ang kwartong yan. Doon ko napatunayan na pansamantala lang pala ang lahat. Ng pagmamahal na ipinadama nila noon ay parang demo version lang ng isang laro. Masaya sa una pero may hangganan. At habang lumalaki sina Ryan, Kira at Miko ay unti-unti akong nabubura sa picture frame ng pamilyang ito. Hindi na ako ang kuya na inaasahan nilang gagabay sa mga anak nila, kundi ang ampon na dapat ay laging handang magsakripisyo para sa mga tunay na anak. Isang gabi naglalakad ako papunta sa kusina kasi nauuhaw ako. Gabi na noon, siguro yung mga 11:00. Nakita ko silang 5 sa sala, naka-order sila ng pizza. 2 malaking box yon. Nagtatawanan sila habang nanonood ng movie sa Netflix. Si Ryan nakahiga sa hita ni Tatay Pablo, si Kira at Miko ay nag-aagawan sa pepperoni. Si Nanay Carmen naman ay tawa ng tawa habang sinusubuan si Tatay Pablo. Tumigil ako sa madilim na parte ng hallway at hindi nila ako napansin. Sa totoo lang ay gutom din ako noon kasi konti lang ang nakain ko sa hapunan dahil pinagbigyan ko si Miko sa ulam. Pero imbis na lumapit ako at kumuha ng isang slice ay umatras ako. Bakit? Kasi naramdaman ko na kapag lumabas ako doon, mapuputol yung tawanan nila. Magiging awkward at para akong stranger na biglang sumulpot sa isang private party. Bumalik na lamang ako sa kwarto ko at uminom ng tubig mula sa gripo ng banyo. Doon ko na-realize na bisita lang pala talaga ako rito. Kahit sa pagkain, iba na ang pakiramdam. Kapag nakaupo kami sa lamesa ay parang may invisible na linya. Sila kukuha ng ulam nang walang pasabi. Ako ay kailangang maghintay na matapos silang lahat. Minsan kapag paborito ni Ryan ang ulam ay titingnan ako ni Nanay Carmen ng makahulugan. Yung tingin na nagsasabing, Daryl, huwag ka nang kumuha ng marami para sa mga bata yan. Kaya ang ending, sabaw at kanin na lamang ang kinakain ko. Tapos sasabihin ko na lamang na busog na po ako kahit kumakalampa ang sikmura ko. Nawala na rin yung karapatan ko sa mga gamit sa bahay. Yung computer na dati ginagamit ko para sa school projects ngayon ay hindi ko na mahawakan. Laging si Ryan ang gumagamit para sa online games niya. Isang beses, nakiusap ako. Ryan, pwedeng gamitin ko lang saglit. May tatapusin lang akong report sa science. Tinignan lamang ako ni Ryan habang busy sa pagpindot sa keyboard. Umanap ka ng ibang computer kay Papa to, sabi niya sa akin. Sa akin muna to ngayon. Papa Dudut that time ay magsi-16 na ako habang si Ryan ay 6 years old pa lamang. Pero gano'n na siya kung tratuhin ako bilang ampon. Ayun, nagtimpi na lamang ako. Dati nung wala pa sila, papagalitan ni Tatay Pablo si Ryan kapag narinig ang gano'n. Pero ngayon noong dumating si Tatay Pablo sa tapat ng kwarto at narinig yon, ang sabi lamang niya ay, Daryl, huwag mo nang awayin ang kapatid mo. Mag-drawing ka na lang muna sa papel. Hindi man lang niya pinansin yung tawag sa akin na ampon.
Para sa kanila ay normal na lamang yon. Fact of life na lamang, ika nga. At yung mga okasyon, yun ang pinakamahirap. Noong graduation ni Ryan sa prep, lahat sila ay naka-colored coded na damit. Naka-blue silang lahat samantalang ako ay wala silang biniling damit para sa akin. Daryl, magpaiwan ka na lang sa bahay ha. Bantayan mo yung mga aso at baka may magdanakaw. Masyadong masikip sa sasakyan kung sasama ka pa. Hindi na kasya ang mga gamit ni Ryan, sabi ni Nanay Carmen. Pinanood ko silang umalis habang nakadungaw sa bintana. Ang saya nila. Nakita ko si Tatay Pablo na kinukuhana ng picture ang mga anak niya sa labas ng gate. Noong lumingon si Tatay Pablo sa akin ay nagtama ang mata namin. Agad siyang umiwas. Parang nakonsensya ng kaunti. Pero sandali lang yon, mas mahalaga sa kanya ang tunay niyang pamilya. Minsan kapag may bisita kaming kamag-anak ay maririnig ko yung mga tita ko na nagtatanong, "Oh, si Daryl malaki na pala. Anong balak niyo dyan?" Ang sagot ni Nanay Carmen, "Ayun, pinag-aaral pa rin namin. Malaking tulong din naman sa bahay. Taga-alaga ng mga bata." Taga-alaga. Yon ang identity ko. Hindi na ako si Daryl na anak nila, ako na si Daryl na helper. Kapag kailangan kong humingi ng pera para sa school contributions, kailangan ko pang mag-practice ng sasabihin sa harapan ng salamin. Kailangan kong maging sobrang bait, sobrang sipag bago ko masabi ang kahilingan ko. Kasi pakiramdam ko bawat sentimo na ibinibigay nila sa akin ay parang limos na dapat kong pagtrabahuhan ng doble. Hindi ko maramdaman yung natural na suporta ng magulang sa kanyang anak. Pakiramdam ko ay palaging may resibo ang bawat kabutihan nila. Sa gabi bago ako matulog ay tinititigan ko yung pintuan ng kwarto ko. Walang lock yon, sabi ni Tatay Pablo, hindi raw kailangan ng lock sa loob ng bahay. Pero ang totoo ay gusto nilang pumasok-pasok si Ryan doon kahit na anong oras para kumuha ng gamit ko o kaya ay guluhin ang gamit ko. Wala na akong private space. Kasi nga ay bisita lamang ako at ang bisita ay walang karapatang magdemand ng sariling teritoryo. Masakit yung pakiramdam na kailangan mong laging maging best version ng sarili mo para lamang hindi ka mapaalis o para lamang hindi ka makarinig ng masama. Hindi ako pwedeng maging malungkot, hindi ako pwedeng magreklamo at hindi ako pwedeng magkamali. Kasi sa oras na magkamali ako ay madaling sabihin na kaya pala iniwan niyan sa simbahan. Matigas kasi ang ulo niyan. Nakakapagod, Papa Dudut. Nakakapagod maging bisita sa bahay na akala mo ay sayo din. Pero ito ang realidad ko sa ngayon. Naka-check-in sa isang kwarto, nakikikain sa isang lamesa. Pero kailanman ay hindi na magiging bahagi ng pamilyang nasa kabilang panig ng pader. Samantala marami ang nagtatanong sa akin sa school, Daryl, bakit parang lagi kang malungkot? Bakit hindi ka sumasama sa aming gumala? Ang totoo ay wala akong panggala. At ang totoo, kailangan kong umuwi kaagad para magluto ng hapunan at maglaba ng uniform ng mga bata. Gusto ko mang sumigaw, gusto ko mang sabihin na hindi ito fair, pinipili kong tumahimik. Bakit? Dahil sa utang na loob. Alam kong hindi dahil sa kanila, baka hanggang ngayon ay nasa ampunan pa rin ako. O baka nga palaboy-laboy lamang sa lansangan. Binigyan nila ako ng bubong, pinapakain at pinapaaral. Utang ko sa kanila ang buhay ko. Kahit na masakit ang mga salitang ampun lang, kahit naramdam ko ang pader sa pagitan namin, pilit ko pa rin iniisip ang mga magagandang alaala noong bata pa ako. Yung panahong tinatawag pa nila akong anak, na may kasamang ngiti. Pinangahawakan ko yon kahit na alam kong malabo na itong bumalik pa. Ngayon Papa Dudut, ang tanging focus ko na lamang ay ang makapagtapos ng pag-aaral. Gusto kong maging matagumpay, hindi lang para sa sarili ko kundi para patunayan sa kanila na ang isang ampon lang
ay may mararating din. Gusto kong ipakita sa kanila na kahit na hindi kami magkadugo, naging mabuti akong anak at kapatid sa kanila hanggang sa huli. Minsan kapag sobrang bigat ng loob ko, nilalabas ko yung lumang kumot ko. Kupas na po ito, may mga butas na at hindi na gaanong malambot. Pero ito ang tanging koneksyon ko sa nakaraan. Ito ang nagpaalala sa akin na nagsimula ako sa wala, kaya kailangan kong maging matatag. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod pang mga taon. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magtitiis. Ang mga bulong at parinig sa bahay na ito ay nandun pa rin. Pero ang alam ko kahit ampun lamang ako ay may karapatan akong mangarap. May karapatan akong magkaroon ng sariling pamilya balang araw na hindi ko ipaparamdam sa kahit kanino na sila ay iba o kulang. Darating ang araw na makakalis din ako sa aninong ito. Makakahinga din ako ng maluwag nang hindi kailangang mag-isip kung lulugar ba ako o hindi. Sa ngayon ay titiisin ko muna ang bawat sakit, bawat pagbabaliwala at bawat hirap dahil sa dulo ng lahat ng ito. Alam ko na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi po nasusukat sa dugo, kundi sa tibay ng kanyang puso at sa lalim ng kanyang pagkatao. Ako po si Daryl at ito ang buhay ko. Isang batang iniwan sa simbahan, kinuha para mahalin ngunit unti-unting nakalimutan ang dumating ang mga tunay. Masakit. Pero ito ang umuhubog sa akin para maging matapang papadudot. At sa bawat ampon lang yan na naririnig ko, sinasabi ko sa sarili ko na oo, ampun ako. Pero tao rin ako. At balang araw ako naman ang magiging priority. Muli maraming salamat po sa inyo Papa Dudut at sa mga bumubuo ng inyong programa. Ang totoo niyan, itong sulat kong ito ay intended lamang sana para sa project ko sa theme writing namin sa Filipino noong 1 taon at mataas naman ang nakuha kong grado. Anyway, inulit ko ang pagsusulat nito at eto na nga po, naisipan kong ipadala sa inyong programa. God bless Papa Dudut and more power po sa Papa Dudut Stories. Lubos na gumagalang, Daryl. Ang aral ng kwento ni Daryl mga ka-online ay hindi lang tungkol sa lungkot ng pagiging ampon, kundi tungkol po sa katatagan ng loob at ang paghahanap ng tunay na halaga ng sarili sa gitna ng pagbabaliwala. Ang halaga po ng tao ay wala yan sa dugo. Pinapakita ng kwento na ang pagiging pamilya ay hindi lang nasusukat sa DNA o sa papel. Ang tunay na pamilya ay nakabase sa consistency ng pagmamahal. Natutunan ni Daryl na kahit na hindi siya kadugo, may sarili siyang dangal at kakayahan na hindi nakadepende sa kung paano siya ituring ng iba. Ang pagkilala sa utang na loob versus self-worth. Mahalaga ang tumanaw ng utang na loob pero aral din dito na hindi dapat maging dahilan ng utang na loob para hayaang tapakan ang iyong pagkatao. Ang pagtitiis po ni Daryl para makapagtapos sa isang paraan ng paghahanda para sa kanyang sariling kalayaan. Ang resilience o katatagan sa gitna ng kawalan ng boses, si Daryl ay simbolo ng mga taong walang boses sa sarili nilang tahanan. Ang aral dito ay ang paggamit ng pagsisikap bilang sandata. Imbes na magrebelde o maging masama, ay pinili ni Daryl na maging mas mabuting tao para sa kanyang kinabukasan. Ang katotohanan tungkol sa pagtanggap minsan ay kailangan nating tanggapin ang masakit na katotohanan na hindi lahat ng lugar na kinakalagyan natin ay doon tayo belong. Ang pagtanggap ni Daryl na siya ay bisita lang ay nagbigay sa kanya ng drive na bumuo ng sarili niyang buhay kung saan ay hindi na siya magiging extra lamang. Pag-asa sa kabila ng masasakit na nakaraan. Mula sa pagkakaiwan sa simbahan hanggang sa pagiging pangalawa sa bahay, hindi sumuko si Daryl. Ang aral dito ay hindi mo kasalanan kung saan ka nagsimula.
pero responsibilidad mo kung saan mo gustong makarating. Sa madaling salita, ang kwento ni Daryl ay nagpapaalala sa atin na ang ating kwento ay hindi natatapos sa kung paano tayo itinuring ng ibang tao, kundi sa kung paano natin itataguyod ang sarili nating pangarap. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Yan po ang pinakamahalaga, no? Sapagkat ito po ay tumutulong sa ating analytics na tumitibay po dahil sa dami ng mga komento at mga like sa ating mga video para maging healthy po ang ating community. Yan po ay dahil sa inyo. Maraming salamat po at magandang araw. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po